Magandang araw po sa inyo lahat mga ka-educators at sa ngayong araw po ay samahan niyo ako sa may isang makasaysayang paglalakbay mula po sa ating mga sikat na lugar dito sa Pilipinas na kilala at may mga kahulugan na kasaysayan mula po sa ating mga simbahan at mga bahay na mga bayani hanggang sa mga pook na nagbibigay daan sa mga makasaysayang kaganapan dito sa ating bansa. Ang layunin ng ating doktor ay hindi lamang tungkol sa paminsan-minsang pamamasyal, ito rin ay isang paraan ng pagpapalawak ng aming kaalaman, paglalapat ng mga natutunan at pagpapalalim ng aming edukasyon sa labas ng classroom. Ito rin ay tungkol sa pagkatuto sa pamamagitan ng karanasan, pagsasaliksik at aktibong pakikilahok. At ito nga po, una tayo nagtungo sa Kasarial. Ito po ay isang makasaysayang lugar na may mga malalalim na koneksyon sa ating kasaysayan. At dito rin naganap ang ilan sa mga pinaka-importanting pangyayari sa ating bansa. Bukod dito ay dito rin po nasasalimin ang kahalagahan ng pagmamahal sa bayan at ang sakripisyo ng mga Pilipino sa digmaan. At alam po ba ninyo na isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng Kasarial ay ang pagiging sentro nito sa ilang mga makasaysayang kaganapan noong panahon ng mga kolonyalismo. Bukod po dito ay maraming hamon na dumating sa kanilang kasaysayan, ngunit sa patuloy po na kaganapan na ito ay patuloy po silang nagtulungan at nakamit po nila o napanatili nga nila dito ang ating kalayaan. At ito nga po, ang ikalawa naming pinuntahan ay sa may Barasura Church. Isa po itong isang simbahan na nagbibigay ng buhay sa ating kalayaan. At dito rin po ginanap ang mga halaga at makasaysayang kaganapan tulad na lamang po ng pagbuo noong 1899 ng Republika ng Pilipinas. At alam niyo rin po ba na ang Baraswain Church ay hindi lamang po ito isang simbahan, kundi ito rin po ay simbolo ng tapang at pagkakaisa ng mga Pilipino. Bukod po dito ay dito rin po naganap ang ilang mga kaganapan na humubog sa ating mga kasaysayan at nagbigay daan po sa ating mga kasaysayan ng kalayaan. At hindi lamang po yan dahil isa rin po itong simbahan na punong-puno ng yaman ng ating mga nakaraan. At hindi nga rin po dito mawawala ang San Juan Nepomuceno dahil isa rin po ito sa pangalan na kilala sa Pampanga at sa buong Pilipinas dahil isa po itong bayani na nagsilbing simbolo sa pagmamahal sa ating bayan. Ang pagiging bayani ni Juan ay hindi lamang nasusukat sa kanyang mga laban na kanyang sinalihan kundi pati na rin sa mga kanyang dedikasyon dahil sa ating kalayaan. Dahil siya mismo ay isang huwaran na dapat nating ipagmalaki. At ito na nga, sa wakas ay makikita na rin natin ang Villa Alfredo Resort dahil isa ito sa POC na nagsisilbing lugar ng mga kasaysayan at kultura. Dito rin namin natunghayan ang kabutiang loob ng mga taga Pampanga at kung paano nga nila pinahalagaan ang kanilang kasaysayan at pamana. At ito nga po, naglakad kami dito upang magbanlaw dahil magsisimula na po kami mag-swimming. Nang matapos na kayo makapagbanlaw ay napunta kami sa swimming pool upang mag-enjoy na. Dahil pagtapos po nito ay pupunta na kami sa kainan at kami ay makakauwi na. At ang Villa Alfredo Resort nga po ay isang patuloy na mahalaga sa ating mga ugat sapagkat sa bawat sulok mo ng lugar na ito ay mga kwento ng nakaraan na nagpapaalala sa atin kung gaano kahalaga ang ating kultura at kasaysayan. At ang lesson na nakuha ko lamang po dito sa aming educational tour
na ang bawat lugar nga po na aming pinuntahan ay may mga kanya-kanyang kwento at may mga aral ako ditong natutunan sapagkat ang kasaysayan nga po ng Pilipinas ay hindi matatapos. Hindi siya basta-basta matatapos lamang sa aklat, kundi pati na rin po sa ating mga Pilipino na syempre nakikita natin kung ano nga ba dahil ito ay taos sa ating puso. At kaya bilang isang Pilipino po na dapat alam din natin kung paano nga ba natin pahalagaan ng ating kasaysayang pook. Dahil ito nga po isang hakbang para mapanatili natin sa ating kultura at identidad. At doon na nga po nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa aking educational tour. At huwag po natin kalimutang mag-subscribe at mag-like. Pati na rin po mag-share. Dahil marami pa po tayo mga matututunan. Hanggang sa muli. Maraming salamat mga ka-educators.